Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is follow-up lang to about sa mga babaeng Gen Z na nagpo-pro. Hindi lang naman din to Gen Z, pati yung mga single mother, tsaka mga kupas na, yung mga sub-5 din, yung mga chubby, na mapuputi, nagpo-pro na rin. Marami na ako nakikita niyan sa sa Facebook, tsaka sa mga dating app, mga nagpo-pro. Meron pa nga tomboy eh. May nakita ko tomboy na nagpo-pro. Kasi nga, social media age na kasi tayo. Lahat ng babae may cellphone na. So parang pagka nagipit sila, kumari kailangan nila mabilisang pera, magpo-pro na lang sila kahit na nasa relasyon sila. Yung ibig sabihin yung may mga boyfriend ganun, o kaya may asawa na, nagipit lang, kailangan lang ng pera. Usually yun yung rason nila eh. Pero yung iba naman din talaga regular na. Bakit nga ba nahumaling yung mga Gen Z dyan sa pagpo-pro? Napansin ko to kasi 'di ba, pag prime age kasi gusto niyan excitement, gusto niyan pogi. 'Di ba yung mga pogi maraming options 'di ba? Sure nakikipag one night stand sila sa mga pogi, pero kasi maraming option yung mga pogi tapos may excitement dahil hindi dahil may mga kalaban sila, may competition yung mga babae sa pogi, 'di ba? So, parang ganun din yan sa pagpo-pro. May excitement kasi iba-iba yung lalaki na nakakamit nila. Tapos, parang dagdag pa sa story nila yung minsan na-scam sila, hindi sila sinisipot. Meron kasi mga nagpo-post din eh, nandito ako ngayon sa hindi ako sinipot, ganyan. Meron namang customer, hindi naman sinupot ng pro. So, both side talaga na parang so parang excitement din siya, parang dating na rin siya, pero nagbabayad na lang for action. Actually, pabor din ako sa ganun. At least talagang transaction na talaga yung nangyayari. Tapos parang siguro, mangyayari niyan, doon na lang din sila maghahanap ng mga potential partner. Yung parang, kuwari, pro naman ako, marami naman na akong body count. So parang pangtakip na lang din nila sa mga kapromiscuousan nila. Tsaka sa dami ng boyfriend nilang naging boyfriend dati or naging exes. 'Di ba Gen Z ngayon ang pinakamataas ng body count ngayon tsaka maraming excess. So, it makes sense na magpo-pro na lang sila kasi pang-cover lang dun sa mga past nila, which is nakarami sila ng mga excess. Tapos may excitement pa. Prime age to 18 to 25 ba. Kung kahit sabihin na natin below 30, meron pa nga 39. Kasi nga, yung mga babae talaga gusto talaga nila ng parang ah, excitement. Biruin mo, iba-iba yung lalaki na Tapos, nagpapa-victim pa sila pagka hindi sinipot, popost sila ng ganyan. So, parang dagdag sa story nila, di ba? So, gusto lang talaga nila attention, kaya nila ginagawa yung mga ganyan, yung pagpopro. Actually, nasabi ko na yan dati sa inyo na ang pag ang pagpopro is gynocentric yan. Hindi yan androcentric. Ang androcentric is yung babae, binigay niya yung sarili sa'yo ng willing. Ibig sabihin, genuine desire. Kuwari, yung first meet up nyo, hindi ka nagbayad sa kanya. Tapos, sure, nilibre mo ng kaunti, pero pumayag na siya agad ng na makipag-action sa'yo, makipag-sex. Androcentric yon. Kaya nga sinasabi ni sa Red Pill 3 strikes rule. Actually, hindi naman din tatagal yan sa 3 strikes eh. Kasi sa una pa lang, pag niyaya mo na yung babae is, sure, merong iba na 50-50 tatanggihan ka niyan dahil wala siya sa mood or ah, hindi pa niya sigurado na ikaw. Pero, magbibigay siya ng assurance sa second time. Usually, ganun yung nangyari sa akin, pero walang pumalya doon. Sa second time talaga, sure ball. Nagbibigay sila ng assurance. Basta seryoso ka, seryoso ka magsalita, hindi yung kengkoy-kengkoy na, meron pa bang next time? Puta, wag ka babakla-bakla na ganun. Dapat yung, kaya nga sinabi ko sa inyo na pagiging seryoso is talagang effective talaga siya sa lahat ng bagay.
Kasi pagka seryoso mo sinabi yun, siseryosohin ka rin ng mga ano na ibang tao. Ginawa ko na yan sa 6 years na karelasyon ko, seryoso ko. Unang meet up namin, niyaya ko siya, kumain muna kami ng Jollibee ata yun, o McDo, or Andox. Tapos sabay, after namin kumain, niyaya ko na siya magsogo. Tapos, ah, hindi siya pumayag. Pumayag siya noon. Oo, nag-check-in kami. Pero, walang nangyari. Parang, ano lang, subo lang, ganun. Pero hindi niya ako pinayagan na makapasok sa kanya. Sa second time, binigyan niya ako ng assurance. Which is sureball naman din talaga. Nung una, tinanong niya, seryoso ka ba? Kasi parang ang bilis daw. Parang ang bilis. Sabi ko, oo, mukha ba ako nagbibiro? Kasi seryoso rin talaga ako. Tsaka, ewan ko, parang lagi akong tinatamad eh. Minsan nga gusto ko na lang i-reject ako eh. Kasi parang pag nakikipag-date ka is parang feeling mo lagi kang talo. So, minsan mapapaisip ka na i-reject na lang niya sana ako, ganun. Usually, mga ganun yung iniisip ko eh. Ginagawa ko lang yung pagde-date is para may kasama lang ako sa mall. Kasi nga introvert ako, wala naman ako ganong mga kaibigan lalaki, 'di ba? Kasi alam ko common interest lang 'yan. Kuwari basketball, cycling, outside diyan, wala na kayo ganong pag-uusapan. Inuman. So, mga vices lang, ano mapapala mo dun? Hindi ka naman pepera. So, nonsense din makipagkaibigan ng mga lalaki rin. Eh, sa babae, ginagawa ko na lang silang ano, yung date na ginawa ko dati na 30. For enjoyment ko yun, hindi ako nagsisimp dun. For enjoyment ko yun kasi nga, naaamoy mo yung buhok nila, tapos sabay, nakakasama mo sila, tapos napapag-aralan mo rin yung mga kilos nila, tsaka yung mga reaction, tsaka facial ano nila. Tsaka ikaw masusunod din pagka nakipag-date ka. Kasi ikaw nag-AI, malamang ikaw masusunod. Pero yun nga, hindi naman guarantee rin talaga na magiging kayo or sasama siya sa'yo or papayag mag-check-in. Meron din combative, ganun. Niyaya ko, ayaw. Oo. Sige, uwi na lang tayo. Sabi ko, ayaw mo, di sige, uwi na lang tayo. Pero promise, dapat talaga seryoso kayo eh. Mas maganda yung ganun eh. Na talagang hahanes kayo sa pakay nyo eh. At least hindi wala na kayong sinasayang na oras. So yun nga, yun din yung mga gusto ng babae, excitement, tapos iba-iba pang lalaki. Tapos ang twist nun is may bayad pa sila. So gynocentric yan kasi sila namimili ng mga lalaki na titira sa kanila. Online kasi 'di ba? Hindi yan yung bumabandera. Ang bumabandera is hindi namimili yan. Yan yung sa mga Burgos, Timog, yung may mga ano yan, may mga pimp, ibig sabihin yung may mga kumadrona. Kumadrona tuloy. Yung anong tawag doon? Yung mga bakla na may alaga. Yun, basta ganon. Pimp nga sa English. Ewan ko kung anong tawag nila sa Tagalog nun. Nalimutan ko na. Bugaw, yun, bugaw, may bugaw. So, bakla usually na bugaw. So, may ano siya nun, may porsyento. Pag ganon, yung mga babae na bumabandera sa kalye, hindi namimili yan kasi trabaho nila yan everyday. Ito sinasabi ko sa inyo na ano, dating to, na tingin ko dito sa pag nagpo-pro na to is dating to, na babayaran sila tapos sila pa namimili dun sa lalaki na titira sa kanila. So parang dating na rin din talaga siya. Gynocentric siya eh kasi nagbayad ka. Tapos terms niya yung masusunod, ilang putok. Sasabihin dalawa, may mga detalye pa, susunduin mo kung ganyan. Or ako yung babae pupunta sa lugar mo. So parang date din talaga siya na ano. Pero nagbayad ka nga lang ng ano. Ganon din naman sa pag-girlfriend eh. Magbabayad ka eh. Na ano. Pero mas okay na rin din yung girlfriend kasi kung talagang genuinely na may desire talaga sa'yo. Kasi pwede kayo maghati nun eh. Tapos ikaw na lang magbabayad dun sa ano. Kaso pag girlfriend yan, malamang below yan sa looks mo. Or above man sa'yo or ka-looks level mo, pero ikaw yung magbe-beta box.
So, gynocentric pa rin siya, dating siya. Parang date na rin yung pagpo-pro na yan. Yung mga online to sinasabi ko, yung mga sideline, yung mga nag-aaral, Kuleyana, mga ganyan. So, naging hype siya ngayon. Napansin ko yan kasi dumadami na talaga yan sa mga feeds. So, mukhang dun na to papunta. Parang masisira na talaga relasyon. Kasi nga, yung pagpo-pro na yung gagawin eh. Parang dating na rin siya kung iisipin mo eh. Kung malawak ka mag-isip tapos titingnan mo yung mga anggulo, parang dating siya eh. Na nangyayari. Pero binabayaran mo siya ng 1.5. 1.5 pa ata, pinakamura eh. Pero yung 1.5 na yun, kupas pa yun. Parang pas na sa prime, tapos mataba. Pero pag kayo mga bata-bata pa, alam nila yan eh. Alam ng mga prime age women yan eh. Kaya medyo tinataasan nila 2,000, 3,000, ganyan. So, ganun nga siya. Tapos, may excitement na rin nadala dahil iba-ibang lalaki. Tapos, iba-iba pang lugar. So, para mo na rin ginala yung babae. So, gagawin niya yung parang habit at the same time kumikita pa siya at nag-e-enjoy pa siya. Tapos, pantakip pa yan sa past niya na marami siya naging excess. Kasi, ganun din naman. I-judge na rin naman siya ng mga lalaki na marami siyang excess. Hindi panindigan na lang niya, mag-pro siya. Mas malala yun. Para sasabihin, tanggap mo ba yung nakaraan ko na marami nang tumira sa akin, pinilahan ako. Yung mga simp naman, simp 'di ba 80% deemed undesirable, unattractive. Sige na nga, wala akong choice eh. Gusto ko makapag-procreate eh. Sige na nga, papayag na ako sa'yo. Total, bata-bata ka pa naman eh. Di bali na 100 kumantot sa'yo, basta ako yung last. Kasi ako yung nice guy finish last eh. Yun talaga yung, yun talaga yung pinaka tamang meaning na nice guy finish last. Kasi um, yung burden ng lahat ng tumira sa kanya, sasaluin mo. Papatawarin mo yung kagaguhan niya. Papatawarin mo yung kagaguhan ng babae. Biruin mo 100 yung customer niya. 100 yung naging customer niya. Tapos ikaw yung ikaw yung pinaka nice guy na na lalaki, 'di ba? So, ikaw talaga, kaya nga yan talaga pinaka literal na meaning ng nice guy finish last. Kasi nga sila yung mga low value. Sinabi nga ni Rolo Tomasi, low value yung lalaki na yon kasi tinanggap niya yung babae na ganun. Kahit na sabihin mong walang option, kasi sa black pill na tao, hindi niya tatanggapin to eh. Sa black pill na tao, hindi niya tatanggapin yan dahil alam niyang beta back siya. Tapos, nakuha niya is tira-tira na. Kaya ang mahalaga tong black pill eh. Malaman niyo yung katayuan niyo kasi pag nakuha mo yung babae na yan, tira-tira na yan. Kahit sabi mo prime age yan eh. Tira-tira na yan. Tsaka hindi na yan pair band sa'yo kasi hindi ka na bago eh. Wala nang bago, biruin mo. Sa wala nang bago, 'di ba? Kasi biruin mo, sa iba-ibang lugar siya dinadala ng mga customer niya. Iba't ibang lugar din siya pinapakain, iba't iba din lugar siya tinira. Tingin mo ba ikaw yung panghuli? May bago pa ba? Wala nang bago. Wala nang bago, ginawa ko na lang niyang ATM machine. Kaya ikaw talaga yung literal na nice guy finish last. Kaya yung sinasabi ko ngayon, yung pagpo-pro ngayon. Yung pagpo-pro na yan, promise, laganap na yan ngayon. Dumadami na siya. Noong una, parang 3 years ago, 4 years ago, tinitingnan ko yan sa online eh. Parang sabi ko, sa mga dating app, mayroong mga nagpo-pro. Tapos sabay sa Telegram yan. Tapos ngayon talaga dumadami na sila, may mga group pa sila sa sa Facebook. Kahit nga yung singles meeting something ganon.
Supposedly pang single yun, pero naging naging pro site. Tangina, 'di ba nakakabwisit, 'di ba? So, yung pagpo-pro ngayon na sideline is dating 'yan. Naghahanap pa rin yung mga babae ng prospect diyan. Tsaka at the same time, yung mga nagigipit, yung mga walang pera na walang trabaho na prime age na babae. So, gi- sinasamantala na lang nila yung pagkakataon tsaka yung youth nila. Kaya pumapasok sila ganun. Tsaka maraming factor yan eh. Di ba sinabi ko, excitement. Pangalawa is gynocentric yan. Sila yung namimili sa mga lalaki na titira. Kasi hindi yan yung bumabandera, di ba? Online yan. Ibig sabihin, magvi-video call muna yan or magsisend ng picture bago mag-meet up. So, nakakapili sila ng customer nila. Tapos, terms pa nila kung pupuntahan ba sila or sila pupunta. Depende sa gusto ng pro yun. So, parang ano talaga siya, para siyang dating. Tapos, iba-iba yung customer niya, iba-ibang kainan, iba-ibang lugar na pag-aanuhan, hotel. So, parang biruin mo, makarami ka ng customer. Tapos, panay aircon hotel, di ba? Sarap ng buhay mo nun. Daig pa yung boyfriend, di ba? Pagbo-boyfriend. Tapos, may excitement pa. Kaya, iyan nga yung sinasabi ko sa inyo, ayaw na ng babae talaga makipagrelasyon ngayon. Kaya yung Migto, ano eh, medyo alanganin yan, di ako naniniwala talaga sa Migto. Di ba nabanggit ko na sa inyo yan? Ano ba yung meaning ng Migto? Men going their own way. Ibig sabihin, ayaw na nilang mag-approach, ayaw na nilang mag-ano. So, ano pagkakaiba sa incel nun? Yung incel nagtatry pero puro rejection. Nagtatry sila. Parehong empty-handed. Yun yung similarities nun, parehong empty-handed. Kasi ayaw na rin talaga ng mga babae ngayon dahil nga dami nilang option. Kaysa naman makipag-ano sila, makipag-boyfriend, mahirap kumawala, 'di ba? Biruin mo paano kung yung simp na yon, yung beta na normie na yon, na-attach sa kanya talaga. Sa dami ng option niya, magbabago siya ng isip, 'di ba? Kasi gusto niya lang talaga ang hypergamy na mating strategy, gusto niya lang talaga yung pinaka-top eh. Pinaka-top eh. Syempre pagka nag-isip yung babae, sabi niya, tangina, paano ko kaya iiwan to? Baka mamaya magwala to dahil emotional tong lalaki. Kaya ganyan kahirap ngayon pumasok sa relasyon kasi nga gusto ng mga babae is top lang doon sa beta backside, tsaka sa silbidor side, tsaka doon sa top sa genetic. Pag pumasok sila sa relasyon, ang mangyayari is mahirap kumawala kasi nga meron pa rin mga lalaki talaga na nag-i-invest emotionally. Ibig sabihin yun talagang na-attach. Sinabi rin sa akin yun ng girlfriend ko dati, nung first girlfriend ko eh. Yung brinake niya ako. Alam ko magiging mahirap sa'yo dahil first girlfriend mo ako. Yun yung sinabi. Kasi yung ex niya talaga, yung hindi niya binigyan ng SEX, emotional nga, nagwawala-wala pa. So, inisip nung girlfriend ko dati na ano, ganun ako. So, inisip niya ganun ako. Hindi ako ganun. Hinayaan ko lang siya. Yun pa yung mga kabarkada ko, 'di ba? Sabi, "Pre, inom tayo." Sabi ko, bakit ako magiinom, pang loser lang 'yan." Sa isip-isip ko yung ganun, tapos kung wari pa tong nagyayaya uminom. Gusto niya lang makalibre. Yung mga kaibigan mo, kung wari pang nagyayang uminom, gusto lang makalibre, 'di ba? Ulol ba kayo? So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na ano, isa pa pala yung side na yan, kaya ayaw ng babae makipagrelasyon sa mga, ayaw nila bigyan ng chance yung mga sub 5 tsaka yung mga normie average is emotionally attached yan kasi pinaghihirapan nila yung babae na yun eh. Sa pogi kasi mabilis makamove on yan. Actually, yung mga sub 5 tsaka yung mga normie, sila talaga yung may mga gusto talaga ng mga virgin talaga. Na ano, ako kaayaw ko nga ng virgin kung tutuusin eh. Kasi mahirap, nakakakonsensya siya pag nireject mo. Kaya mas gusto ko na, kunwari pangalawa ako, pangatlo. Ayoko naman nung pang-sampu ako, pero gusto ko yung mga pangalawa lang ako, pangatlo, ganyan. Or kahit pang-5.
Gusto ko ganun, okay na sa akin yun. Kasi genuine desire naman sa akin dahil sa mukha ko. Dahil sa mukha ko. Hindi sa pagmamayabang, yun talaga ang totoo. Kaya nga, hindi ako nababribe ng mga virgin na sub 5 eh. Di ba may mga nadidate ako dati? Meron talaga pangit na talaga. Gusto niya pakasalan daw muna siya bago ano. Paano kung hindi pala virgin yun? Pinakasalan mo. Pagtira mo, hindi dinugo. Dinaloko ka, di ba? Nakakatawa siya, promise. Pero dapat kasi logical kayo mag-isip. Hindi lang yung puro kalibugan. Dahil ginagamit nila yan eh. Yung ano nila eh. Yung pagiging virgin nila. Na para ano, ma-attach kayo tapos ma-extract yung money nyo talaga. So, merong mga ganyang babae na talagang ano, lolokohin ka, i-hold yung SEX. Kaya nga sinasabi ko, 3 strike rule. Actually, hindi siya tatagal ng 3 strike rule. Second lang yan. Or una pa lang malalaman mo na kung gusto ka talaga or hindi eh. Kasi pag hindi nireject ka, wag mo na ituloy. Automatic na yun na wala talagang interest. Or niyaya mo siya na lumabas tapos ang daming rason, wag na. Hayaan mo na, wag ka na magparamdam. Sayang, waste of time. Pag nagrarason yung babae, bukas na try ko yon kasi last day na nung katrabaho. Ay, hindi katrabaho, nung estudyante. Sabihin ko, yayayain ko yun bukas na ano. Babalitaan ko kayo kung anong resulta. Mm. So, paano? Yun lang siguro. Peace.